Isa pang palpak na flood control project sa Tarlac na diskubre ng PTV News. Bagong gawang river wall. Butas-butas na agad kaya tinapala na lang ng sako ng mga residente. At flood control project naman sa Malolos, Bulacan, perwisyo ang dulot sa mga residente imbis na solusyon. Ang detalye sa report ni Isaiah Mirafuentes. Tignan nyo naman ang ginagawa. Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Ito ang video na kumalat online. Kitang tinatapalan ng mga tauhan ng DPWH ang isang river wall. Tila nilagyan lang nila ng simento na parang pandikit lang. Inalam ng PTV News ang lokasyon ng river wall. Mula Manila, mahigit 3 oras kaming bumiyahe hanggang sa natungtun namin ito sa Kamiling, Tarlac. Nandito ngayon sa ibabaw ng Kamiling Bridge at nasa ilalim nito ay ang Tarlac River. Isang mahabang ilog na ayon sa mga residente na sa tuwing may malalakas na pag-uulan at kapag may bagyo, palagian daw tumataas ang tubig sa ilog. At itong ilog din ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng malawakang pagbaha sa maraming lugar dito sa probinsya ng Tarlac. Naabutan pa namin ang ilang mga buhangin na nakalagay sa sako na iniwan lang ng mga tauhan ng DPWH. Nakausap namin ang isa sa mga residente sa lugar na saksi kung paano ginawa ang nasirang river wall. Ang ginagawa, walang mga bakal, sir. Ganyan lang yan, sir. Hindi nila inayos. Kawawa kaming mga nagbabayad ng tax. Binubulso na lang nila. Ibang nakikinabang, silang yumayaman, yung mga mahirap, lalong nahihirapan. Sa di kalayuan ng Kamaling Bridge, natuntun din namin ang Barangay Pindangan 2nd sa bayan pa rin ng Kamiling. Eksklusibo naming nasaksihan ang bagong gawang river wall pero sira na, butas-butas na ang river wall kaya pinapala na lang ng mga residente ng sako. Kaya imbis maharangan, pumapasok sa mga kabahayan ang tubig mula sa ilog. Nakausap namin ang isa sa mga construction worker na kabilang sa mga gumawa ng river wall. Siya mismo ang saksi kung gaano kawalang silbi ang pagkakagawa sa proyekto. Yung lang sir, dry lang yung halo. Dapat sana kuntimba sa para didikit yung simento. Tapos natandang ko dito yung luwag ng 50 by 50 kwadrado, yung pinagkaparilyan niya. Sabi ko, malayo yan, sir. Nung medyo kumukontra ko, tinanggal ako. Taong 2024 daw ito nang matapos. Pero ilang buwan lang ay bumigay na. Paliwanag ng municipal engineer ng Kamiling Tarlac, wala silang kinalaman sa proyekto. At ito raw ay gawa ng DPWH National at hindi nakipag-ugnayan sa LGU. Sinuri pa ng PTV News ang ilang mga flood control projects ng pamahalaan sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo.ph. Hinanap namin ang isa sa flood control sa Malolos, Bulacan. Isa na rito ang proyektong matatagpuan sa Barangay Canalete, Malolos, Bulacan. Ito yung flood wall na ginawa dito sa Barangay Canalete, Malolos, Bulacan. Kung titingnan, mukhang matibay, maayos yung pagkakagawa. Pero ang nakapagtataka, imbis na maharangan sana nito ang pagtaas ng nivel ng tubig mula sa ilog, putol ito at hindi lahat ng bahagi ng ilog ang nilagyan ng harang. Base sa detaling aming nakuha, ang kontraktor nito ay ang SYMS Construction Trading. Ang project ay may pondong mahigit 62 million pesos. Maliban pa dito, imbes na solusyon, naging pabigat pa ito sa mga residente. Buhat po nung mabago po yung kalsada at nagkaroon po nung ginawang dike dito, talaga pong yung tubig umapaw na. Mas tumaas pa ang baha sa kanilang lugar. Hindi na humupa ang baha sa bahay ni Ana kahit na walang ulan. Perwisyo ang kanyang inabot dahil hindi na mapakikinabangan pa ang kanyang mga gamit na naglutangan na. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.